Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa PBB 2024. Ayan, so ito nga mga kamaestro ang isa sa mainit-init na usapin ngayon mga kamaestro. Hindi lamang po sa DepEd kundi sa lahat po ng mga government employees, mga government agencies. Sapagkat alam naman po natin na pag sinabi nating PBB o performance-based bonus ay hindi lang naman po taga DepEd ang nakakatanggap po niyan. Ano po mga kamaestro? Linawin lamang po natin, ano? Kasi akala po ng iba DepEd lang ang meron pong PBB. Ayan, actually hindi pa nga sure kung mayroon ang DepEd, ano po. So may mga proseso po pong pagdadaanan po yan mga kamaestro. Ayan, so yan po yung pag-uusapan po natin ngayon, ano? Kasi 'di ba kahapon ay nagpalabas na po ng memorandum circular ang Department of Budget and Management na kung saan officially, official na po na makakatanggap po ng ang qualified, linawin po natin na qualified na mga or eligible na mga agencies nitong PBB 2024. So ang tanong po diyan, ayan, automatic daw ba na mayroong PBB 2024 na matatanggap ang bawat agencies, and particularly po sa atin sa DepEd. Kasi karamihan naman sa mga subscriber po natin, mga followers po natin is of course from the Department of Education. Ayan, kasi akala po nung iba noong narinig po itong balita tungkol sa PBB 2024, automatic na raw ba? Ang tanong ay kailan daw ba matatanggap ng DepEd itong PBB 2024. So malinaw po mga kamaestro na ang PBB o performance-based bonus ay hindi automatikong ibinibigay mga kamaestro, no? Hindi siya automatic na porket nagkaroon na ng memorandum circular ang DBM ay matatanggap na agad yan ng lahat ng government personnel or lahat ng mga DepEd personnel. So hindi po ganoon mga kamaestro. So ito po ay kailangan muna pong ideklara, ma-declared officially ng PBB Secretariat o yung AO25 Interagency Task Force kung lahat po ba ng qualification, mga documents, ay o mga requirements ay na-comply ng isang agency. Sa atin po in particular po sa DepEd. Ayan, so marami pong pagdadaanan po 'yan, mahaba pang proseso. Ayan, mayroon po mga isa-submit ang kanya-kanya mga agency. Ayan, sa DepEd, alam naman natin yan, di ba? Hinihingan tayo or mga SDO po natin ay hinihinga ng reports ang bawat school. Ayan, na kung saan yun po ay kinoconsolidate at saka naman ipapasa po yan sa PBB Secretariat and sa DBM para po ma-evaluate yung mga documents. Ayan, kung malala po natin, last PBB 2023, di ba? Sa unang sa unang evaluation or sa initial evaluation ay yung DepEd po noon ay hindi naging eligible kasi hindi po nila na-achieve yung kumbaga yung passing score Kaya nangyari po doon ay nagkaroon ng apila yung iba't ibang mga grupo, mga teachers group. Ayan, sa amin particularly sa Teachers Dignity Coalition ay nag-apila rin tayo sa pangunguna po ni Sir Benjo Basas last year. And at the same time, ang DepEd mismo sa pangunguna ni Secretary Sani Angara ay nag-apila rin, sumulat din sa DBM para ma-consider po yung re-evaluation ng mga documents ng Department of Education. And yun nga, buti na lang at bumabor sa atin yung pagkakataon at naihabol po ang DepEd kaya medyo late na pong natanggap ng mga taga DepEd po noon yung ating mga PBB yung PBB 2023 in particular. Ayan, so tatandaan din po natin ito po kasing PBB ay hindi po yan yung kumbaga sa automatic ng bonus, yung mga mid-year bonus, year-end bonus. So hindi po siya ganon. Kasi ito po ay performance based mga maestro. So ibig sabihin kapag nag-perform ng maayos po ang isang departamento at na-achieve po lahat ng mga requirements, doon lamang po makakatanggap ng PBB ang isang agency. Pero sabi nga natin, in particular po sa DepEd, sa Department of Education, sure naman tayo na lahat naman talaga tayo mga teachers, ginagampanan natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga responsibility sa school. Kaya
when it comes to performance, sure naman tayo na talagang nagpe-perform naman po ang mga teachers, ano po. Kaya nararapat lamang talaga na mabigyan tayo ng PBB 2024. Ano. Although sabi ko nga, hindi po 'yan automatic. Yun po kasi ang usapin doon, yun ang lilinawin po natin kasi kagaya nga ng nabanggit ko kanina, marami na kasi ang nag-expect sa akin personally, marami ng mga nagtanong, no, marami mga sa mga kasamahan ko sa school, ayan, may mga nagtatanong na nabasa nila yung post ko, yung post ng ibang mga teacher vloggers din, nabasa nila yon na akala nila automatic na mayroong PBB 2024 ang DepEd. So hindi po ganoon. Ano po? So kailangan po natin mag-comply pa rin doon sa mga requirements. And sana po ay walang mga errors kasi isa rin yung sa nagpapatagal ng releasing ng PBB yung mga discrepancies na hindi pa rin magamot-gamot hanggang sa kasalukuyan po. Last year actually, 'di ba? Meron na ng mga case na gano'n na binabalik yung mga documents sa RO, sa SDO sapagkat may mga discrepancies po doon sa mga names ng mga eligible personnel kasi syempre iniisa-isa po 'yan ng DBM, ng PBB Secretariat. So, yun po, no. Pero bago tayo dumating sa ganon, yung mga errors na ganon, so ang una dapat nating ipapanalangin dito, mag-qualify po ang DepEd or maging eligible po ang DepEd. Ayan. Kasi nga, sabi ko nga kanina, sure naman tayo na pagdating sa trabaho, pagdating sa performance, hindi naman po nagpapabaya ang ating mga kamaestro at talagang ginagampanan po natin yung tungkulin natin. Kaya nararapat lamang na mabigyan tayo nitong PBB 2024. Ayan. So sana lang ay hindi na umabot sa ganon, sa ganong pagkakataon na sa unang evaluation or sa initial evaluation, hindi na naman tayo papasa. Ayan, kasi pagka ganon kasi, mag-aantay na naman tayo ng kung i-consider pa ba yon ng DBM, yung re-evaluation katulad last year, medyo matagal-tagal yon. Inabot yata ng ilang buwan, no? I'm not sure kung yung duration ng pag-aantay natin, no, bago magkaroon ng re-evaluation at ma-declare po tayo na tayo pala ay eligible. Ano po, mga kamaestro? Ang tanong lang kasi diyan ay bakit sa initial evaluation ay hindi eligible, pero nung re-evaluation ay naging eligible na. So, yun po yung tanong po doon. Saan kaya nagkaroon ng problema? Nagka-problema kaya sa checking? Nagka-problema kaya sa submission of the requirements? So, yun po yung hindi natin alam. Kasi syempre, ang nakakaalam po dyan, ang in-charge naman dyan is yung mga minamahal nating mga kasamahan sa non-teaching personnel na in-charge sa processing po ng ating pong performance-based bonus. Ayan. So, hopefully po ay nasagot po natin yung mga nagtatanong kung ito ba ay automatic. So, malinaw po ang sagot dyan. Yan po ay hindi automatic na eligible ang isang agency o ang isang government personnel. So mag-aantay po tayo sa maging resulta po ng gagawing evaluation ng ating po mga documents from the Interagency Task Force or yung PBB Secretariat and at the same time po ng Department of Budget and Management. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!